Isang mapagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa. Purihin po ang Panginoon. At isang pribilehiyo muli na tayo po ay magamit sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa umagang ito. Salamat sa Diyos sa isang pagkakataon na tayo ay patuloy na makapag-aral ng salita ng Diyos sa umagang ito. Hallelujah, purihin po ang Panginoon. Ang pag-aaral sa umagang ito ay magmumula po dito sa bansang Taiwan, dito po sa DFC Tansi, Taiwan. Salamat po sa Diyos ay tayo po ay muling makakapag-aral ng salita ng Diyos sa umagang ito. Tuloy tayong samahan ng ating Panginoon. Muli po ay isang mapagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa. Hallelujah. Sige po, tayo po ay tuloy na bago po tayo magpatuloy sa gawain sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ay tayo po ay patuloy na alayan muna natin ang ating Panginoon ng isang makalangit na awitin. Papurihan muna natin ang ating Diyos na buhay, sapagkat karapat dapat na at tayo ay patuloy na magpurit mag-alay ng isang makalangit na awitin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. We glorify your name, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige po mga kapatid, awitin po natin yung Panginoon ng lahat. Hallelujah. Hallelujah. Marapat nating dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublihan, pag-asa ng lahat. Lahat ng tuhod sa Kanya'y sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri. Tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus, Panginoon ng lahat. Hallelujah. Sige po, mula po sa simula. Marapat nating dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublihan, pag-asa ng lahat. Lahat ng tuhod sa Kanya'y sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri. Tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus,
Panginoon ng lahat. Lahat ng tuhod sa Kanya'y sasamba. Lahat ng labi magsasambit ng papuri. Tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus, Panginoon ng lahat. Panginoong Jesus, Panginoon ng lahat. Hallelujah, Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah, Hallelujah. Salamat, Panginoon. Kayo nga po, Lord, ang Panginoon ng lahat. Hallelujah. Kayo yung hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Hallelujah. Purihin kayo at dakilain kayo, Panginoon, sapagkat tunay kayong tapat, dakila at mabuti sa lahat, Panginoon, O Lord God. Napakabuti nyo, Panginoon. Salamat at sa muling pagkakataon kami ay makapag-aral at makapagbulay-bulay ng inyong banal at makapangyarihang salita sa umagang ito. Patuloy mo kaming samahan, Panginoon. Hallelujah at gabayan, Panginoon, O Lord God. Hallelujah, Hallelujah. Patuloy na yung connection namin, Panginoon, ay maging maayos, Panginoon, O Lord God. Hallelujah, Hallelujah. Salamat, O Lord God. Pakasamahan mo kami, Panginoon. Hallelujah sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah, Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Hallelujah. Salamat, O Lord God. Sa inyo namin ang lahat na ibinabalik, ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, isang mapagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa. Muli ay manggagaling po ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa lugarin ng Taiwan, dito po sa DFC Tansi. Ako po pala yung inyong lingkod, ang Pastor Leonard Agkawili. Sige po, ang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay magmumula po sa aklat ng Mateo, chapter 7, verse 24 hanggang 27. Salamat po sa Diyos. Sa aklat po ng Mateo, chapter 7, verse 24 hanggang 27. Sinasabi po dito, kaya nga ang sinumang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Ngunit, sa 26 po, ngunit ang sinumang nakikinig sa aking mga salita, pero hindi naman ito sinusunod, ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Sa 27, nang umulan ng malakas at bumaha, at humampas ang malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Amen. Purihin po ang Panginoon. At ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay pinamagatan ko po itong how strong our foundation is. Amen. Gaano ba katibay yung ating pananampalataya sa Panginoon? Ano po? Kasi napakahalaga po yung pundasyon ng ating pananampalataya. Gaano ba ito katibay? Gaano ba ito katatag? Amen. Kung sakaling darating yung mga pagsubok, mga suliranin sa ating pamumuhay, gaano ba ito katibay? Ito ba ay ang pundasyon po ba natin ay sa bato o yung katulad ng isang lalaking nagtayo ng bahay na itinayo sa buhanginan? Amen po. Kasi marami pong hindi natin inaasahan na mga darating na mga pagsubok o trahedya sa ating buhay. At dito makikita natin kung gaano ba katatag, katibay yung ating pundasyon ng ating pananampalataya. Ano po? At bawat isa po sa atin, alam ko pong may
tayo po ay may mga bahay. Ano po, nung tayo po ay nagpapatayo ng bahay, nais po natin yung matibay, ang pundasyon nito. At dito po may halin tulad po natin, yung ating pag-aaralan sa uri ng dalawang taong nagtayo ng bahay. Ano po, dalawang lalaking nagtayo ng bahay, sapagkat kung tayo magpapatayo ng ating mga bahay ay talagang nais natin yung matibay, ano po, at magtatagal. At ganun din po dito sa ating pananampalataya sa Panginoon, sapagkat napakahalaga na yung ating pananampalataya sa ating Panginoon ay hindi basta-basta ito hindi ito basta-basta na matitibag, mabubuwal, ano po, sapagkat napakahalaga ng ating pananampalataya o yung pundasyon natin ng ating pananampalataya sa Panginoon ay kasintibay, ano po, ng tulad ng isang bahay ng pundasyon ay bato. Ano po, salamat po sa Panginoon. Ano pong sabi diyan sa 24? Kaya nga ang sinumang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Ano po? Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Amen. Ganon din po tayo mga kapatid sa ating pamumuhay, paglilingkod sa Panginoon, ay talagang kaakibat na po natin yung mga pagsubok, ano po, na ating pwedeng danasin, mga problema na siyang susubok sa ating pananampalataya. At dito minsan may mga kapatid tayong bumabagsak sa kabila ng lahat ng kanilang mga pinagdadaanan, sa kabila ng kanilang mga pangangailangan. At dito minsan tayo ay bumabagsak. Ano po? Ngunit kung ang ating pundasyon ay tulad ng ang ating pundasyon ay sabi po diyan na pundasyong bato, yung ating pundasyon ay hindi tayo basta-basta na bumabagsak, ano po, na kahit anumang problema yung dumating sa atin, nananatili tayong matatag, nananatili itong nakatayo. Amen. Kasi kung tayo ay hindi ganun katibay yung ating pundasyon, talaga naman na kapag nariyan na yung pagsubok, tayo na po ay bumabagsak. Nawa po mga kapatid ay hindi po ganun yung ating pananampalataya sa Panginoon o yung ating pundasyon ng ating pananampalataya sa Panginoon, na talagang pagsikapan natin na talagang yung pundasyon natin sa Panginoon ay talagang ganun katibay. Gusto natin talaga yung matibay na matibay. Ano po, na kahit dumating man yung pagsubok, sabi nga po ng ating tagapanguna, Pastor Joseph, ay ang tunay na Kristiyano, kahit ligligin mo man yan ng problema, mananatili yan. Ano po? At doon talaga natin mapapatunayan na kung ganun na lamang katibay yung ating pundasyon ng ating pananampalataya sa Panginoon, ano po? Kahit ano pang pagsubok ang dumating, trahedya, ano po, talagang sakit karamdaman po ba yan, ay talagang nananatili tayong matatag, nananatili tayong matibay, at patuloy tayong sa Panginoon tayo nagtitiwala. Sapagkat kung ganon katibay yung ating pananampalataya sa Panginoon, ang lahat ng bagay na yan ay talagang mapagtatagumpayan natin, sapagkat yung pundasyon natin ay bato. Ano po? Ayan, salamat po sa Panginoon. At paano ba natin paano ba natin mapagtitibay yung ating pananampalataya sa Panginoon? Ano po? Ano pong sabi diyan sa 24? Kaya ang sinumang nakikinig, amen. Yan po yung isa nating puntos po, pakikinig. Ano po? Sapagkat napakahalaga yung pakikinig ng salita ng Diyos. At dito tayo lumalago sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Napakapalad po natin mga kapatid, sapagkat sa umagang ito pa lang, sa paggising pa lang natin sa umaga, ay meron na tayong pakikinig ng salita ng Diyos. Ano po? Sapagkat dito tayo unang nakarinig, nung una tayo nakarinig sa salita ng Diyos, ay meron ng nabago sa ating buhay. Ano po? Doon tayo sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, tayo po ay nabago.
Tulad ko po na hindi po yung dating Kristiyano at isa po ako sa na Katoliko, ngunit salamat sa Panginoon dahil kinatagpo tayo ng Panginoon at tayo ngayon ay naglilingkod na sa Kanya. Salamat sa Diyos. Dahil sa ating pakikinig, napakahalaga, napakapalad din po natin na talagang tayo ay nakakapakinig ng salita ng Diyos. Marami po ang gustong makaranas ng pakikinig sapagkat merong mga pinanganak na walang kakayanang makapakinig. Tayo po ay napakapalad po natin sapagkat tayo ay nakakapakinig ng salita ng Diyos. At samantalahin po natin ang bagay na ito na meron pa tayong pandinig. At salamat sa Diyos. Ano pong sabi diyan? Basahin po natin sa aklat po ng Lucas chapter 10 verse 33 hanggang sa sumusunod po. Sa aklat po ng Lucas chapter 10 verse 33 38 po pala, 38 po. Sorry po. Sa aklat po ng Lucas chapter 10 verse 38 hanggang sa sumusunod po. Sabi po dito, nagpatuloy si Jesus at ang mga tagasunod niya sa paglalakbay at dumating sila sa isang nayon. May isang babae roon na ang pangalan ay Marta. Malugod niyang tinanggap si Jesus sa kanyang tahanan. Sa 39, si Marta ay may kapatid na ang pangalan ay Maria. Naupo si Maria sa paanan ng Panginoon at nakinig sa itinuturo niya. Pero si Marta ay abalang-abala sa paghahanda niya. Kaya lumapit siya kay Jesus at sinabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na nakaupo lang diyan ang kapatid ko at hinahayaang ako ang gumawa ng lahat? Sinabi niyo naman, sabihan niyo naman po sa kanya na tulungan niya ako. Sa 41, pero sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, hindi ka mapalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay. Ngunit isang bagay lang ang kailangan. At ito ang pinili ni Maria, mas mabuti ito at walang makakakuha nito sa kanya. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ganun na lamang po kahalaga yung pakikinig ng salita ng Diyos. Yes, opo, mabuting bagay po yung paglilinis natin sa bahay, yung ating paghahanda kapag meron po tayo mga bisita, napakahalaga po yan na tayo ay maghanda ng mga makakain, dapat malinis yung bahay. Kung meron tayong may mga bisita ay talagang pinaghahandaan natin ito. Talagang gusto natin malinis at pinaghahandaan din po natin ng mga makakain. Ngunit ang sabi ng Panginoong Hesus po dito na isang bagay lang ang mahalaga. At yun po yung pinili ni Maria, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat napakahalaga po yung ating pakikinig ng salita ng Diyos. At dito tayo tumitibay, lumalago, sapagkat kung minsan darating yung mga pagkakataon na meron tayong mga pagdadaanan, mga sitwasyon, ay doon natin maalala na, ay napakinggan ko na pala to. Ganito yung sabi ng Panginoon sa salita. Ganito ang sabi sa salita ng Panginoon. Amen. Ganun, naaalala natin yung salita ng Diyos dahil doon sa ating pakikinig sa salita ng Panginoon. Kaya't napakahalaga. Ang sabi po dyan, talagang makikita po natin yung pagrereklamo, ng isang babae po dito na si Marta. Na talaga naman minsan ganun po tayo, hindi natin may kakailan na makikita natin yung ating mga kapatid na paupo-upo lang minsan. At minsan dumarating yung pagkakataon na nagrereklamo po tayo. Ngunit isang bagay lang yung napakahalaga. At yun yung pinili ni Maria. Na talagang makinig. Minsan kasi talaga nagiging abala tayo, nagiging balisa tayo kung meron tayong bisita. Ano ba yung ihahanda natin, ipapakain natin sa kanila, Ngunit isang bagay yung napakahalaga. At yun yung pinili ni Maria, ang pakikinig ng salita ng Diyos. At talagang, anong sabi dyan sa huli? Ngunit isang bagay lang ang kailangan. Ito ang pinili ni Maria. Mas mabuti ito at walang makakakuha nito sa kanya. Amen. Salamat po sa Panginoon. Talaga, ang tunay nga naman po, na hindi makukuha ni numan sa mundong ito yung ating pakikinig
sa salita ng Diyos. Amen. Kahit saan po tayo pumunta, ano po, talagang makakapakinig po tayo ng salita ng Diyos. Talagang doon, talagang mapagtitibay po natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. At salamat po sa Panginoon. Ano po? Napakabuti talaga ng ating Panginoon. Ano po yung kasunod? Sige po, balikan po natin yung ating pinag-aaralan sa Mateo. Sa 24. Kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay na pundasyong bato. Amen. At ang pangalawa po natin ay pagsunod. Ano po? Napakahalaga na bilang tayo ay anak ng Panginoon, napakahalaga yung pagsunod po natin. Ano po? Hindi lang dapat basta po natin napapakinggan ang salita ng Diyos, kundi dapat naroon din yung pagsunod po natin. At doon talagang makikita natin na talagang mas tumitibay yung ating pananampalataya sa Panginoon sa pakikinig at sa pagsunod. Ano po? Kaya nga minsan pagka tayo po ay naggagawain at napapakinggan po natin sa ating mga tagapanguna o magsasalita sa harapan na yung mga panalangin nila ay hindi lang dapat basta natin napapakinggan, kundi dapat talagang maipasamuhay. Naroon yung pagsunod natin sa ating sa mga salita na ating napapakinggan. Ano po? Kaya't napakahalaga po na tayo po ay yung ating pakikinig, ang kasunod po nito ay pagsunod. Ano po? Kasi doon natin makikita na talagang tunay ba na pinagtitibay natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Yes, may nakikinig nga tayo, ngunit hindi naman natin sinusunod. Ano po? Hindi naman natin nakikita sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano po? At sabi po dyan, sa aklat po tayo, balik po tayo sa Lucas chapter 8. Sa aklat po ng Lucas chapter 8 verse 11 hanggang sumusunod po. Yan, sabi po dito sa Lucas chapter 8 verse 11 hanggang sa mga sumusunod. Sinalaysay ni Jesus kung ano ang kahulugan ng talinhaga na iyon. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos, ngunit dumating ang dyablo at kinuha iyon sa mga puso nila upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Sa 13, ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos at masaya itong tinanggap, ngunit hindi taimtim sa puso nila at nila ang pagtanggap, kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya. Pagdating ng mga pagsubok ay agad silang tumalikod sa kabila ng Pagdating ng pagsubok ay agad silang tumalikod sa kanilang pananampalataya. Sa 14, ang lupang matitinik na damo kung saan nahulog ang iba pang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos, ngunit sa katagalan nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay, kayamanan at kalayawan sa mundong ito, kaya hindi sila lumago at hindi namunga. Sa 15, ngunit ang mabuting lupang hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakinig sa salita ng Diyos at iniingatan ito sa kanilang malinis at tapat na puso at pinagsikapang sundin hanggang sila'y mamunga. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ano po? Na talagang napakabuti yung ating pagsunod sa salita ng Diyos. Ano po? Kasi kapag napapakinggan lamang natin ito, ngunit wala namang kaakibat na gawa o pagsunod,
ay useless po mga kapatid. Ano po? Ngunit kung naroon po yung ating pakikinig ng salita ng Diyos at linalakipan natin ito ng gawa o pagsunod, ay tunay nga naman po, ano po, at doon talaga hindi ito maagaw ninuman sa atin. Ano po? Sabi diyan sa 15, ngunit ang mabuting lupang ginasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at iniingatan ito sa kanilang malinis at tapat na puso at pinagsisikapang sundin hanggang sila ay mamunga. Amen. Dapat ganun din po tayo mga kapatid. Ano po? Sa ating pakikinig, naroon yung pagsunod at iniingatan natin ito. Ano po? Na talagang yung salita ng Diyos na ating napapakinggan ay naroon din yung pagsunod. Ano po? Kasi napakahalaga po yun mga kapatid na tulad nga po ng talinhagang ito. Ano po? Na talagang naroon yung pakikinig, ngunit hindi naman pinahalagahan, hindi naman makita sa kanyang buhay, ay kung darating yung isang pagkakataon na dumarating yung mga pagsubok, problema, pangangailangan sa buhay, ay doon na po tayo bumabagsak. Ngunit kung yung ating pananampalataya sa Panginoon, yung pundasyon po natin ay kasintibay ng bato, ay dumating man ang mga pagsubok, alalahanin sa buhay, pangangailangan. Amen po. Hindi po tayo natitinag, hindi po tayo bumabagsak kung ating pundasyon ay kasintibay ng bato. Kaya mga kapatid, patuloy po tayong sa pakikinig ng salita ng Diyos ay makita din sa ating buhay. Hindi lamang yung masabi natin na tayo po ay isang lingkod ng Panginoon, ngunit hindi naman po tayo nakikitaan ng gawa. Hindi naman nakikita sa ating pamumuhay. Ano po? Kaya't napakabuti po na sa ating pakikinig ay lakipan po natin ng paggawa o pagsunod sa mga na ating napapakinggan. Ano po? Kaya't salamat sa Panginoon. Huwag nawa tayong maging tulad ng isang lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan nang humampas, dumating yung bagyo, ay agad itong nasira. Yes po, meron pong mga Christian na talagang dumarating po sa punto na ganito, na kapag meron ng problema, pangangailangan sa buhay, ay doon na po sila bumabagsak. Ngunit pagsikapan po natin mga kapatid na tayo po ay talagang anumang pagsubok po yan ay nananatiling tayong nakatayo. Ano po? Kung mapapansin po natin yung mga puno, kapag merong dumating na bagyo, ano po? Kahit gaano pa kalago yung kanyang mga dahon, ngunit yung kanya namang pundasyon ay hindi po nakapailalim sa lupa at parang nakatungtong lamang po yan, ay makikita natin pagkalipas po ng bagyo, buwal na po yan. Ano po? Ngunit doon sa mga puno na talagang malago na po yung kanyang mga dahon, pangalawa, yung kanyang ugat ay nasa ilalim na talaga namang nagpapailalim pa. Ano po? Makikita natin pagkalipas po ng bagyo na yan, kahit gaano pa kalakas, nananatiling nakatayo po yan mga kapatid. Ano po? Ganun din sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, na talagang gaano man kadaming pagsubok, problema, ano po, kahit ligligin nga po tayo ng problema, sabi po ng ating tagapanguna ay nananatili po yan, nananatiling nakatayo po yan. At salamat po sa Panginoon. At dito nga po sa aklat po ng unang Korinto, chapter 3 verse 11. O 12 po. Chapter 3 verse 12. Unang Korinto chapter 3 verse 12. May magtatayo ng pundasyon, ito nagagamit ng mabuting klase ng mga materyales, gaya ng ginto, pilak at mamahaling bato. Mayroon namang gagamit lamang ng kahoy, tuyong damo at dayami. Sa 13,
Ngunit sa araw ng paghuhukom, makikita ang kalidad ng itinayo ng bawat isa dahil susubukin ito sa apoy. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ano po talagang darating talaga yung pagsubok o araw na tayo ay susubukin sa mga problema. Susubukin yung ating pananampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng mga problema. Ano po, talagang doon makikita. Tulad po ito ng nagtayo. Sabi po dyan sa 12, may magtatayo ng pundasyong ito na gagamit ng mabuting klase na ang mga materyales ay gaya ng ginto, pilak at mamahaling bato. Ano po, talagang kung tayo nga naman po ay magpapatayo ng bahay, nais po natin yung talagang matibay. Kapag tayo ay bibili ng mga materyales, talagang pipiliin natin yung kalidad. Ano po, pipiliin natin yung talagang matibay. Ano po, sapagkat kung ito ay mura nga, ngunit hindi naman ganun katibay, yung mga gagamitin natin ay agad-agad ito masisira at hindi ito magtatagal. At ganun din po itong sinasabi po dito sa aklat ng unang Korinto chapter 3 verse 12. Ano po? At talagang pagdating ng paghuhukom ay talagang sabi diyan sa 13, ngunit sa araw ng paghuhukom makikita ang kalidad ng itinayo ng bawat isa dahil susubukin ito sa apoy. Amen. Salamat po sa Panginoon. At anong pong sabi diyan sa 14, kung ang itinayo ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo. Ngunit kung ito sa 15, ngunit kung ito na may masunog, wala siyang tatanggaping gantimpala. Amen. Salamat po sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ano po? Sa ating paglilingkod, yung ating pananampalataya ay talagang dapat ganun na lamang po natin pinagtitibay yung ating pundasyon. Ano po? Na talagang kung tayo ay darating na sa panahon na ang pagbabalik ng Panginoon, nawa ay talagang madatnan tayo na naglilingkod pa rin sa Panginoon. Sapagkat sabi diyan, kung yung ating itinayo ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo. Amen. Ay talagang yun naman po yung ninanasa po natin na talagang makakatanggap po tayo ng gantimpala mula sa Panginoon. Ano po? Ngunit kung tayo ay yes, nakikinig na po tayo, sumusunod na po tayo, nakikinig na po tayo, ngunit pagdating ng panahon na tayo ay susubukin, ay masusunog po yung ating pinaghirapan, mababaliwala lang po, ay wala po tayong tatanggaping gantimpala. Ano po, salamat po sa Panginoon. At dito po tayo magtatapos. Trust lamang po tayo sa 11. At dapat ang Panginoong Hesus Kristo ang matibay nating pundasyon. Ano po, sapagkat sabi po dito sa 11, unang Korinto chapter 3 verse 11. Atras lamang po tayo. Sabi po diyan, dahil wala ng pundasyong maari pang ilagay maliban sa inilagay na, at ito ay walang iba kundi si Jesucristo. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ano po? Kaya dapat yung ating pundasyon ay wala nang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sabi po diyan, malinaw po yung sinasabi po dito, na dahil wala ng pundasyong maari pang ilagay maliban na lang dahil wala ng pundasyong maari pang ilagay maliban sa nilagay na, at ito'y wala ng iba kundi si Jesucristo. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ano po? Sapagkat ang Panginoong Jesucristo na yung nilagay na pundasyon po natin. Ang nais na lamang po ng ating Panginoon, yung ating pakikinig at pagsunod. At doon makikita at masusubok yung ating pananampalataya sa Panginoon. At ayan po, salamat po sa Panginoon. Ano po? Talagang sa ating pakikinig ay lakipan po natin ito ng pagsunod. Sapagkat doon po tayo talaga titibay sa ating pananampalataya sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Manaming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan sa lahat.
Salamat, Panginoon, sa inyong dakilang mensahe sa umagang ito. Purihin kayo, Panginoon, O Lord God. Dakilain kayo, Panginoon. Hallelujah sa inyong mensahe, Panginoon, na naibaba sa umagang ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, O Lord God, ay ganun namin mapagtibay ang aming pananampalataya, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, O Lord God, na sa aming pakikinig, lakipan namin ito ng pagsunod. Sapagkat napakahalaga, Panginoon, yung aming pakikinig at pagsunod sa inyong mga salita, Panginoon, O Lord God. Hallelujah. Sapagkat kung darating man yung araw na meron kaming pagdadanasan, meron kaming kaharapin ng mga pagsubok, problema sa buhay, ay mananatili kaming nakatayo, mananatili kaming nagtitiwala sa inyo, Panginoon, O Lord God. Sapagkat sinasabi nga po, Panginoon, na wala nang ibang pundasyong malibang sa inyo. Hallelujah. Kaya't napakainam, Panginoon, na sa aming pananampalataya, kayo ang patuloy, O Lord God, na makita sa aming buhay. Kayo ang patuloy na magliwanag, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Lord God. Hallelujah. Patuloy mo kaming ingatan, gabayan, Panginoon, O Lord God, sa umagang ito. Patuloy din namin tinataas, Panginoon, ang bawat gawain sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Sa amang bansa, Panginoon. Hallelujah. Kayo, Panginoon, ang patuloy na kumilos, magparanas sa buhay po ng bawat isa. Salamat, O Lord God, maging sa mga nakinig, na aking nakasama sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa mga oras na ito. Patuloy mong ingatan ang buhay ng bawat isa, pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang buhay, maging sampu ng kanilang mga pamilya, O Lord God. Hallelujah. Kung meron man, Panginoon, sa amin ang nakakaranas ng mga sakit karamdaman, Panginoon, we speak healing, Panginoon. Healing upon healing. In Jesus' name, Panginoon, ay patuloy nilang maranasan, Panginoon, ang kagalingan na nagmumula sa inyo, Panginoon, O Lord God. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Patuloy mong pagpalain ang buhay ng bawat isa. Ingatan at patuloy na gabayan kami, Panginoon, O Lord God, ng iyong banal santong Espiritu, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Patuloy din namin pinagpapahala, Panginoon, tinataas, Panginoon, ang buhay, Panginoon, O Lord God, ng aming tagapanguna, Pastor Joseph, Panginoon, sampu ng kanyang pamilya, Panginoon. Ingatan mo po sila, Panginoon, at pagpalain, Panginoon, O Lord God. Gabayan sa lahat ng kanilang mga pupuntahan, Panginoon, O Lord God. Salamat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Patuloy namin sa inyo, Panginoon. Ibinabalik, Panginoon, O Lord God, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila at pagluluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, tapos na po tayo sa ating gawain. God bless po sa buhay po ng bawat isa. Ingatan po tayo lagi ng Panginoon. God bless po.